Tandaan po natin yan. Dahil yan po ay ang mga terminals kung saan maglalagay po tayo ng speaker natin, ano mga kaibigan. Napaka-importante na yan ay malinis, mga kabalita, no? Okay? So, linisin muna natin. Umagang kay ganda sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. At ito, may isa na naman po tayong gagawin, ano mga kaibigan, isang ampli ang dinala sa atin, ano? At sabi po ng may-ari ay may power naman daw ang unit, ano, pero biglang ayaw tumunog ng ampli na ito, mga kaibigan. Alright. So yan, ang nice po nating ipakita, no, sa inyo paano gagawin ang isang ampli na ito, mga kaibigan. Pero bago po yan, mga kaibigan, ay nagpapasalamat po ulit tayo sa lahat ng ating mga followers, no. Nandiyan po lagi upang panoorin kahit paano ang mga video po natin. So yan, umpisa na po natin, ano mga kaibigan. At sa mga nais magpa-shoutout, ayan, pwede po ano mga kabalita, isisingit po natin sa ating mga video. At syempre, bago po natin makalimutan, ano, ang kaibigan natin, maraming salamat kay Justin dyan sa 7-Eleven, ano mga kaibigan. Likewise kay Mac Macule sa kanilang suporta sa ating channel. Ayan, thank you. So ito na, mga kaibigan, at buksan na po natin. Dito po sa ilalim, ano, pag-open. Base sa ating experience, ng mga kaibigan, ang kadalasan naman na problema nung ganito ay isa na maawang lang, ano, yung mga solder, mga kabalita. Yun ay base lang, ano, sa ating na experience sa mga paggawa, mga kaibigan, ano. Hindi po natin kiniklaim lahat, kaya disclaimer. Ayan na, binuksan na, oh. Tura lang nito. Pa mahilig din magbuting-ting ang may-ari ay talagang mabubuksan, ano. Ayan na, o ganun lang kasimple yan. Medyo mabusisi ito gawin kumpara doon sa mga ampli, ano, na yung mga nasa bahay po natin, mga kaibigan. Ang daming transistors. Ayan, kita nyo. Familiarize po tayo, ano, sa mga ganito, mga kaibigan. Alright, ilan ng output? 1, 2, 3, 4. Bali, ano, 8 kabalita. Siyempre, para makuha ang board, dito tayo. Gilid, ano. Ayan. Yo. Ito lahat yan may screw na dapat tanggalin, ano, para mahubot po ang board, ano. Yan, sa mga manunood po natin na hindi pa naka-open ito, yung mga newbies pa lang, ano. Ayan, yan po mga tatanggalin natin. Kabilaan po yan. Okay. So mamaya na po natin, ano, abala lang po sa video. Ito na, mga kaibigan, tanggalan natin. Pagka tinanggal po ninyo, huwag nyo kakalimutan yung mga insulator dito. Mica, ano, yung mga mica na insulator, mga kaibigan. Alright, kasi yan, pag nawala po yan, sigurado shorted ang ating unit. Tingnan natin ang ilalim. Check tayo ng mga hinang, ano, mga kabalita. Ba natin ang konti. Yan. Balikabok. This time, ano, mga kabalita, ay linisin po muna natin ng lacquer flow. At yung sinasabi ko po sa inyo, magandang panlinis, ano. Ayan, shout out kay Jan Vic dyan sa Erosin Sorsogon. Doon pa kami nakabili nito. Hindi pa rin ubos, Jan Vic, oh. Yan, dami pa. Matipid naman tayo gumamit. Alright.
Kasi ito, pagka itong gamit natin, ano mga kabalita, ay hindi yan basta nagpuputi kahit matuyo na, ano, unlike dun sa lacquer thinner, talagang putik na putik, ano, yung mga andoon na likabok ay nagiging putik tuloy, so hindi maganda. Kaya ito ang recommended ko natin. Ayan, tingnan nyo, mangingintab siya. Makikita natin ng mga loose connection, ano mga kaibigan, sa ganitong paraan. Tutuyuin lamang po, ano, pagkatapos niyan. Yun. O, diba? Hindi siya nagpuputik. Ganitong style natin. Bali mabasa na. Ayan. Aray, agos pa baba. Yan o. Tuyuin natin. Then, saka tayo maghanap ng sira. Alright. So dito, ano mga kabalita, dito pa lang sa pag-check natin ng ganito, matitrace natin kung may shorted na pyesa, ano. Ayan. Ayan. So mga output transistors, ano. Ayan. Kailangan di papalo ng parehas yan. Kahit nakakabit, ano, magkakaroon po kayo ng idea sa pag-test. O yan, no, goods naman yan pagka ganyan. Alright. So nangangahulugan yata na wala itong shorted na pyesa. Gaya po ng sabi ko, kadalasan dito ay loose connection. So baka yun, ano ang gagawin. Ito, may isa po nakita. Okay. Transistors po, ano, inaano natin. Alright. So itong isa na to, medyo duda na tayo sa hinang nito. Ayan. Okay. Lagyan lang po natin. Isa lang po kasi ang hindi mag-contact dyan ay ano na yan, ispalinghado na po yan. Yan. Okay. Yan na. Pati yung maliliit, ano, yun lang po gagawin natin muna. Hinang, hinang. Okay. So yun, ano, mga kabalita, wala naman po tayo nakuha ng malalang problema. Pero doon sa pag hihinang natin dito sa part na yan, ano, ngayon okay na to. Wala namang iba ng problema to. Imposible na hindi ito tumunog ng mga kaibigan, at ilalagay na po muna natin dyan sa case, kasi kung mag-test po tayo na wala yung body na ground na nagsisilbing heatsink, ano, itong body na to ng bakal, masira ang mga output natin, ano, right? So mamaya ulit mga kabalita. So ito na mga kaibigan, at nailagay na po natin, ano, ang board sa kahan niya. And ang gagawin po natin, maglagay po tayo ng speaker, ano. Test natin kung tutunog na ba ang unit natin, ano, mga kaibigan. Kung hindi pa, ay may iba po tayong gagawin pa, ano, mga kabalita. So yan po ang antabayanan natin. Alright. So guys, eto siya. Ang isa pa na pwedeng maging reason, ano, kung bakit tayo tumunog. Tingnan po natin ang pinaglalagyan ng speaker. Ayan, o, na makita ang dilim. Halos wala pong kontak, ano, dahil sa kalawang. Kasi ang sabi nga po sa atin ng may-ari, mga kabalita, yan o, grabe, ay tinambayan niya daw po ito ng mga ilang, hindi sinabi sa akin kung natagalan ba ang pag standby, ano, ng unit na ito. So, noong gagamitin na niya, ay ayaw na pong tumunog. Ayan, tandaan po natin yan. Dahil yan po ay ang mga terminals kung saan maglalagay po tayo ng speaker natin, ano, mga kaibigan. Napaka-importante na yan ay malinis, mga kabalita, ano. Okay. So, linisin muna natin. Kiskisin natin yan, mga kaibigan, ano.
Sa paglinis, mga kabalita, para medyo madali, gamit tayo ng cutter. Kasi dyan, iipit ang ating wire, yung dulo. O diba, ayan ang mga kabalita. Tingnan po ninyo na wala na ang kalawang, yung kabilang niya. Grupo na lang ang ilinisin natin. So hindi talaga tutunog pagka ganyan ang status, ganyan kakalawang. Paano magkakaroon ng contact dyan, diba? O sana'y magsilbing idea po sa lahat mga televiewers natin. So ito na mga kabalita, lagyan na natin ng speaker. Tandaan nyo po, pagka ganyan po kasi yan yung contact, hindi po tayo magkakaroon ng contact papuntang speaker natin, pagka ganyan sa sobrang kalawang. Okay? Lalo yung sa ganitong ampli, exposed talaga sa kalawang yan, tingnan natin power. Para natin mga volume. Dito yan sa mga volume natin. Ayan na yan. Ilaw pa siyang kinabit. Siguraduhin natin yung mga additional na accessories natin ay good ang pagkakabit. Delikado kasi yan. Ayan. So ito na mga kabalita, at i-plug in na natin. Ayan ang unit. 3, 2, 1. Ayan, umuugong na nga. Umuugong na agad ang ating speaker. Ibig sabihin, may audio na tayo mga kabalita. So ito na mga kaibigan, lagyan muna natin ng isang input para malaman kung tutunog na ba ang unit. Diba? Kasi halata umuugong po. Ayan ang lakas. Ibig sabihin meron na yan. Ayun. Diba? Ayos na po mga kaibigan, ang lakas. To the technical timeout, Coach Salak wants to talk it over. Magtulungan tayo, Bea. Huwag ka ma-pressure. Alam ko bago sa lahat. O diba? Sa ating video ng ito mga kaibigan, ano lang ang nakuha natin na problema, yung kalawang doon sa terminals ng speaker mga kaibigan. At bukod doon, yung hininang po natin doon sa ilalim nitong board, wala na po iba. Yun lang ang ginawa natin. Sobrang lakas. But then things got rocky and they have not recovered. And she is playing such a crucial role. And I guess yun na nga, Yan. Ito na sila So Coach Tina just saying to the more senior players, to the veterans, guide her. Right now, nothing is going right for the Chargers. It's one attack error after another. Only one timeout remaining for the Chargers, and they're down by 5. This is the biggest lead for the HD Spikers, who are already up a set. And just... So yun mga kabalita, nakita niyo po yung natunghayan kung ano ang problema ng isa nating unit na ginawa na ayaw daw tumunog, sabi ng may-ari. Naghinang lang tayo at yung kalawang doon sa terminals ng speaker natin. Mga kaibigan, bakbaka na. Manonood na tayo ng volleyball. Mga kaibigan. To, the usual players. And it becomes... So thank you sa inyong pagtutok sa ating video na ito mga kaibigan. Huwag po natin kalimutan, iwanan po dyan sa ating video ng isang like. Salamat po.